Nagkaroon nga pala tayo ng munting salo-salo dito sa munting kubo ng followers natin. Lagi niya daw kasi kaming napapanood at napansin niyang mahilig kaming umispat sa mga palaisdaan, papupuno at nakaka-relax na lugar. Kaya naman noong mga nakaraang araw ay nabasa namin yung comment niya na mga bossing, baka pwede kayong umispat dito sa may palaisdaan ko at munting kubo. At nagkataon din na walang-wala talaga kaming spot noong mga araw na yon. Since solid followers nga din natin siya, ay hindi na namin nagawang tumanggi. Kaya naman kung gusto niyo malaman ng buong kwento, ay tara, samahan niyo kami. Alas 8 ng umaga, araw ng linggo, papunta na sana kami ng kubo. Sa kubo ng followers natin na nang maisipan muna namin dumaan muna dito sa may Talipapa, dito sa may Purok 2 para bumili ng uulamin natin para sa pananghalian. Syempre, hindi naman ibig sabihin porket may palaisdaan doon, ay meron na tayo o makakalibre tayo ng ulam. Kaya naman mas binabuti na lang namin na magtangin na lang ng ulam para sigurado. Habang namimili pa nga kami dito sa may Talipapa, ay nakita namin dito si Consi. Binigyan niya nga pala kami ng dalawang 1.5 na ko. Alam niya kasi na meron na naman kaming lakad. Shoutout nga pala sa'yo, Consi Elaine, Ate Elaine. Love na love ka ng mga uto. After naman natin mamili mga uto, no, ay dumiretso na agad kami dito sa may Purok 3. Dito lang kasi yung munting kubo na sinasabi namin sa inyo. Napakalapit lang ng spot natin, kaya naman walang kahasel-hasel. At kung meron man, ay yung mga bitbitin lang natin yon. Kung napansin nyo, 5 lang kami for today's video, kaya naman talagang napakahasel sa pagbibitbit ng mga gamit. Since malapit nga yung spot natin, ay 2 motor lang yung dinala namin at si paring Owa ay namasahin na lang. Para naman yung mabibigat na gamit ay nasa tricycle. At sa part nga pala na yan ay papunta na tayo dun sa may munting kubo na sinasabi namin sa inyo. Actually, first time lang talaga namin mapupunta dito. Kaya naman talagang nakakagulat, gawa nga ng napakaganda ng harapan. Tapos pagdating mo dito sa may likod ay meron talagang palaisdaan at ilog na mga daanan ng bangka. Sa harapan kasi mga utono ay merong pabilyon. Kaya naman talagang hindi namin ine-expect na meron palaisdaan dito sa may likuran. Nandito na nga pala kami sa may likuran ay kinailangan namin maglakad. Dito sa may ginagawang dike, hindi ako sure kung dike yung tawag dito. Basta makikita nyo dyan na yung nilalakaran namin ay bato na. Kailangan nga lang natin magdoble ingat, gawa nga ng maraming bakal. Kapag nagkamali ka ng hakbang ay talagang tusok yung ulo mo. Halos kadadating pa nga lang natin ay talaga namang nakakatuwa. Gawa nga ng ready si Kuya Direk. Si Kuya Direk nga pala yung followers natin mga utono. At sila nga pala yung may-ari ng kubo na pupuntahan natin. Kaya naman nakakatuwa mga utono dahil pagdating pa lang natin ay nakaabang na itong bangka na gagamitin natin sa pagtawid dito sa may kabila. Kinailangan kasi natin tumawid, gawa nga ng nandito sa kabila yung kubo o palaisdaan na pupuntahan natin. Inakala pa nga namin ay magbabaybay kami ng napakatagal, pero nagkamali kami ng akala ni Archie. Nag-aasaran pa nga kami ni paring Archie, gawa nga ng akala namin ay mahaba yung babaybayin namin. Sabi ni paring Archie, pre, masakit na yung puwit ko haba nung biyahe natin. At ang sabi ko naman, ako nga tol, nahilo ko sa biyahe. Kapraso lang kasi yung tinawid namin mga utono at talaga nang napakalaki pa nung bangka. Ayun mga utono, makikita nyo dun sa may kabila tapos papunta dito. Ayan lang yung tinawid namin. Napakalayo, diba? Kaya naman siguro sumakit yung mga puwit nila. At after namin makatawid mga utono, makikita nyo dyan na nilalakaran na namin yung mga pilapil. Bagong tambak, kaya naman talagang napakalambot pa ng mga putik. Hindi naman ganun kalayuan yung lalakarin natin dahil konting hakbang lang, ay andito na agad tayo sa may kubo. Nang makarating na nga pala tayo dito sa may munting kubo na sinasabi namin sa inyo, ay eto agad yung mga bumungad sa amin. Simpleng kubo, merong mga pangisda at tapat neto ay yung palaisdaan. Apakasente nga nung lugar na mukhang masarap matulog at manginain at syempre manghuli ng alimango. Actually, no mga araw na pinag-uusapan namin o pinaplano yung pagpunta namin dito, ay akala talaga namin ay makakapangisda kami at makakakuha ng pang-ulam. Oo, pwede naman kami makakuha ng ulam, kaso nga lang nakakahiya. Huy! Alimango nga pala yung laman ng palaisdaan tsaka mga baname kung hindi mo natatanong mga utono. At syempre, hindi mawawala yung mga alagang aso. Ang nakakapagtaka lang sa aso na to ay laking palaisdaan, ay napakapayat. Kadalasan kasi sa mga palaisdaan na napupuntahan namin na may alaga mga aso, ba't hindi ka mag-rap? Emirot lang mga tol, no? Kadalasan kasi sa mga napupuntahan naming palaisdaan ay napakatataba ng mga alagang aso. Ang nakakapagtaka lang ay ang papayat ng aso dito. Ano bang pakialam mo? Diet nga! Anyways, yan nga pala yung coke na binigay ni Consi Elaine. Shoutout nga pala sa'yo, Consi Elaine. Maraming salamat. Anyways, mga utono, makikita nyo dyan si paring Melben na magsasaing na. Wala naman talaga kaming ibang gagawin dito kundi kumain. Siguro iniisip mo, nasa palaisdaan kami, dapat mangisda kayo, hindi lang puro kain. O kaya yung mahuhuli nyong isda, yung ulamin nyo. Ikaw na dito. Biro lang mga tol, no? Actually, oo, tama ka naman. Napakagandang idea nun. Pero bago mo naisip, ay naisip na namin yon. Ang naging problema lang natin dito ay kung mamimingwit tayo, ay
wala namang hulog na mga bangus o kaya mga tilapia. Tulad ng sabi ko sa inyo kanina, ay alimango na yung hulog tsaka mga baname. Hindi ko kasi alam kung humihigit ba yung alimango sa may pamingwit. At kung mangangapa naman kami para makakuha ng alimangong pang-ulam, ay ang kapal ng mukha natin, no? Pero ang sabi ni Kuya Direk yung may-ari ng kubo o yung palaisdaan, kung natapat daw kami na ang hulog nila ay bangus, plapla, ay talaga namang papayagan niya daw kami mamingwit. Kaya naman ang sagot namin, ganun. Makikita nyo nga pala dyan na nanghinginain kami ng singkamas, may baong kasi kaming bagoong. At habang nakasalang yung sinaing natin dito, ay nakikita nyo dyan si paring Melvin ay nagtitimpla na ng kanyang vitamin. Vitamin na hindi pwedeng makalimutan inumin sa isang araw. Ano nga ba yung vitamin ni paring Melvin, mga utono? Ay walang iba kundi ang San Miguel Virgin. Gagi, yun ba yun? Hindi kasi pwedeng mawala kay parang Melvin yung ala kapag kami gantong pupuntahan kaming spot. Actually, ang sarap talagang uminom. Ang kaso nga lang, ay wala akong hilig. Tamang inom sila ng alak, kami naman tamang inom ng coke. At habang nakatambay kami dito ay may biglang dumating na bako. Tulad ng sabi ko sa inyo ay ginagawa itong dike. Hindi ko sure kung dike, comment nyo na lang. Natawa pa nga kami sa pinagagawa ng operator ng bako dyan, mga utono, dahil makikita nyo dyan na meron laman yung takot ng bako. May lamang mga lupa tapos ibubuhos niya dyan. Ayan o, dapat dyan ilalagay. Ang kaso nga lang, mukhang mas marami pa yung nalalagay sa ilog kesa dun sa may itaas. Imbis na yung tambak yung tumaas, yung putik sa ilog yung kumapat. Siya, wag na natin pakialaman yan, ay samahan nyo na lang muna ako dito maghiwa ng rekado. Magluluto kasi tayo ng chiking pakang. Chiking pakang kasi yung napagkasundoan naming ulamin para sa tanghalian. Patagal-tagal na din kasi mula nung nagluto tayo ng chiking pakang. Kung hindi mo nga pala natatanong kung ano yung chiking pakang, ay parang sinampalukang manok lang din. Syempre, habang naghihiwa nga pala ako dyan, ay pwede ko bang malaman, pwede ba naming malaman kung taga saan ka, para naman malaman namin kung hanggang saan napanood tong video na to. At anyways, pwede nyo nga pala kaming suportahan sa pamamagitan ng pag-send nyo ng star. Dahil sa pag-send nyo ng star ay pwede kaming kumita, at kapag naipon natin yon ay tutulong tayo sa mga kapuspalad at nangangailangan. At syempre magsha-shoutout na din tayo, baka magtampo na kayo sa mga nagpapa-shoutout nung mga nakaraang video natin. Shoutout nga pala kay Pau Pau from Bicol. Basahin natin yung comment niya. Bicol Idol Uto, pa-shoutout naman, hehe. Dati kaming tiga Bulacan, boss, dyan ako lumaki. Kaso ngayon nandito na kami sa Bicol, 10 years na kami nawala dyan, hehe. Di ko nga kilala masyado yung lugar na napupuntahan nyo, pero may lugar na napuntahan kayo doon, yung lugar namin doon sa Gawing Airport. Shoutout nga pala kay Pau Pau from Bicol, ingat ka palagi, salamat sa panonood. Shoutout kay Niel Patrick Carlos from Taliptep, Bulacan. At syempre kay Erwin Santiago from Hagonoy. At syempre kay Ariel Tirador, Tirasol. At syempre kay Jan Chona Legbo Agustin. Thank you sa panonood, mga tol, ha? At ingat kayo palagi, wag sana kayo magsawang manood. At syempre shoutout nga pala kay Angie Orlina sa aking Bebe Loves, ingat ka palagi. Mwah! Siya, balik nga pala tayo dito sa may niluluto nating chiking pakang. Nakapaggisa na tayo, kakadaldal natin. At makikita nyo dyan na tinitilad ng kuya ko yung manok. Dapat kasi ilalagay na namin yung manok sa may ginasa naming rekado. Ang kaso nga lang ay napansin namin na medyo malalaki yung tilad. Kapag kasi hindi natin tinilad, mga utono, ay konti lang yung makukuha nating laman. Hindi tulad nyan, mga utono, nung natilad na namin ay dumami yung laman. At syempre, para na din magkasya yung uulamin natin para sa pananghalian. Sigurado nagtataka ka na bakit manok yung ulam namin nasa palaisdaan. Hindi kami. Man lang ba kami binigyan ng pang-ulam ng may-ari ng palaisdaan? Opo. Actually, mga tol, gusto niya kaming bigyan. Ang kaso nga lang talaga, natapat na maliliit pa yung mga hipon, mga alimango. Kaya naman ang sabi niya ay babawi siya sa susunod. Pinababalik niya kami sa oras na huhulihin na yung palaisdaan. Para naman din daw ma-vlog yung paghuli ng palaisdaan nila. Aasahan namin yung kuya, Siyempre, fast forward tayo, mga otono. Halos paluto na din nga pala yung ulam natin dyan. Maglalagay na lang tayo ng bechin. Tapos kapag nakapaglagay na kayo, halu-haluin na natin. At takpan. Aantayin muna natin yan kumulo, mga tol, Kaya naman tumambay muna kami dito sa may harapan. Makikita nyo pa nga dyan si paring Archie, nakahawak sa ulo niya, ay mukhang nagugutom na. Nakalipas lang naman din ng ilang minuto, mga tol, ay kumukulo na to. Kaya naman pwede na natin ilagay yung kangkong. Ang kaso nga lang, mga tol, ay nakalimutan naming himayin. Kaya naman, imbis na nakatambog na, ay naghihimay pa kami ngayon. After mahimay, mga utono, ay hinugasan na agad ni paring Owa at nilagay na agad dito o tinambog sa may chiking pakang natin. Patong lang natin dyan sa may ibabaw, tapos ilubog natin sa may sabaw. Steam lang natin ng konting minuto, mga tol, tapos pwede na tayong kumain.
Anyways mga tol, no, habang kumakain kami dyan ay pwede ba akong mag-share ng konting kwento? Alam nyo ba na dumadating ako sa point na nawawalan ako ng gana sa lahat ng mga bagay na pinagagawa ko. Tulad nitong pagbablog, may time na talagang wala akong gana. As ahead ng mga uto, di ba ako yung editor, voice over, ay talagang may time na napapagod na ako. Dumadating kasi ako sa time na talagang ubos na yung sarili ko. Galing trabaho, minsan panggabi ko, rekta ko edit. Yung tipong ipapahinga ko na lang, ay ilalaan ko pa yung oras na yon para sa pag-i-edit. Aminado akong dumating talaga ako sa point na yon, pero wala talaga akong planong tumigil. Ginusto namin to, kaya naman talagang kailangan namin magsakripisyo. Alam nyo ba, nung dumating ako sa point na yon, ang nagpalakas lang sa akin ng loob at kung ano yung tinignan ko. Tinignan ko yung mga sakripisyo ng team ko at kung ano na yung mga nasimulan namin. Medyo malayo-layo na, tapos dun pa ako susuko. Kaya salamat sa mga tunay na nagmamahal sa amin dyan, lalo sa mga solid supporters natin dyan. At syempre sa team ko, kung wala sila, wala rin ako. At syempre, thank you din sa babaeng nagpapalakas ng aking loob every time na nadadown ako. Marami pa tayong pagsasamahan mga uto, wag sana kayong magsawang sumuporta. Yun lang mga tol, maraming salamat sa pakikinig at panonood.